Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa kasalukuyan po ay wala po si Brother Willard. Na siya po ang naka-schedule po ngayon. Dahil ako po yung isa sa reliever, kasama po si Brother Chai, ay ako po yung natasan upang mag-Bible study ngayong umaga po. Gusto ko lang kung munang ituwid yung kung napapansin yung panalangin ko kanina. Ang tunay po kasing panalangin is nakatala dito sa Matthew 6, verse 6, na naka-address po sa Ama. Para po hindi na maulit pa. Ang sabi po dito sa Matthew 6, bago ko pumasok doon sa aking pinakapaksa, ay ganito, Matthew 6, verse 6. Tatapat ikaw pagka ikaw ay manalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. Ang address po na nakalagay ay sa Ama. Yan po ang address ng ating panalangin. Para lang po sa ikalilinaw. Bago po ron, bago tayo pumasok sa ating paksa ay gusto kong magpasalamat po ng sa Diyos sa pagkataglay natin ang buhay kalakasan. Batid ko't nalalaman na gano'n din ang pinagpapasalamat ng bawat sa atin. Sapagkat sa araw-araw ay patuloy tayong ligtas, patuloy na iniingatan samantala ako kumaroon. Sa umagang ito ay dumako po tayo sa aking paksa na patungkol sa nung si Noe ay lumakad sa pananampalataya. Ang paksa po na ito ay hamo dun sa binigay sa amin ni Brother Chai na mga outline. Kaya medyo madali po sa amin na gumawa ng paksa yan. Nung si Noah po ay lumakad kasama ng Diyos, siya po ay sakdal at matuwid. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Alamin muna natin kung ano yung track record ni Noah. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay ang lalaking matuwid, sakdal. Noong kapanahunan niya, si Noe ay lumalakad na kasama ang Diyos. So mali yung kasabihan na sinasabi ng mundo na no one is perfect o nobody is perfect. Dahil nakalagay sa banal na kasulatan ay mayroong perfect. Kahit sa mga uling panahon, sa Luke chapter 1 hanggang 5, mayroong nakalagay na righteous. Kaya mali po yung sinasabi ng sanlibutan na ang walang perfect o sakdal. Si Noah ay lumakad sa mundong ito, may pamilya po siya eh. Kumbaga, normal na pamilya siya, may anak, may asawa, simpleng pamilya, yung payak na pamilya. Ang kaibahan lang, si Noah po ay lumakad kasama ng Diyos. Kasama po siya ng Diyos. Yan po yung record ni Noah. Nabuhay si Noe ng 950 years. Ang tagal. Almost 9 century. Dahil lang, 1 century is 100 years. So, nabuhay po siya ng halos 9 century, 9.5 century. Napakatagal. Ang lahat na naging araw ni Noe ay 950 taon. Ano po? Hindi po, joke lang po yun. Yan. Dito po nasisimula yung ating pag-aaral. Kung paano sinunod ni Noe, kung paano siya lumakad dito sa mundo. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko. Bakit nagkaroon ng wakas ng panahon pala ng creation? Dahil sumama ang haka ng puso ng mga tao. Sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila ay aking lilipuling kasakit ng lupa. Sabi sa 14, gumawa ka. Ito na yung utos na mula sa Diyos. Bumaba kay Noe. Ang sabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan.
at iyong sisiksakan sa loob at sa labas ng sahig. Sa 15, at ganitong paraan gawin mo, 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Malaki po siya. Gagawa ka ng isang gurungawan sa sasakyan at wawakasan mo ng isang siko sa daking taas. At pintuan sa sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. Ang sabi po sa 17, patuloy yung utos ng Diyos kay Noe. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman ng may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Datapwat, pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay nilulan sa sasakyan, ikaw ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nangabubuhay sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Ang sabi sa 20, 21, 22, sa mga ibon ayon sa kanilang uri at sa mga hayop ayon sa kanilang uri. Sa bawat nagsisiusan ayon sa kanilang uri. Dalawa, sa bawat uri ay sasama mo sa iyo upang maingatan silang buhay. At magbaon ka ng lahat ng pagkain na kakakainin o kinakain at iimbakin mo sa iyo at magiging pagkain mo at nila. Yung verse 22 ang sabi dito, gayon ginawa ni Noe ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Gayon ang ginawa niya. So nung lumabas yung utos kay Noe, ang sabi dito, kung mapapansin niyo yung may guhit dyan, gayon ginawa ni Noe ayon sa lahat ng utos na iniutos sa kanya. So yung bawat detalye na inutos niya ng Diyos kay Noe, sinunod niya. Sinunod po niya eh. Yan yung tanong yan. Nung dumating ang utos kay Noe, ginawa niya ba? Nagreklamo ba siya? Pwede siya magreklamo po rito eh. Dahil hindi naman siya arkitekto. Hindi naman siya kapintero. Mangangaral po siya. Pwede nga sabihin yun. Kung ihalin tulad natin sa panahon natin ngayon, ilalapat natin sa panahon natin ngayon, utusan tayo ng prayer, baka sabihin hindi naman tayo preacher, bakit ako mag-pray? Utusan tayo mangaral ng salita ng Diyos, sinabi ng Diyos, preach the gospel. Hindi naman ako preacher eh. Ba't ako mangaral? Hindi po, para sa lahat ang utos na to, doon sa baba po ng ating parirala. Dahil dito, sumubay ba si Noe? Hindi. Bakit nagkakasala ang tao? Transgression of law. Dahil sa pagsalangsang sa kautusan. Sinunod niya ito ng buong pusa. Hindi siya nagreklamo. Ang sabi dito, kung ilalagay natin sa panahon natin ang nangyayari, susunod din ba kaya tayo sa Diyos? Sa huling panahon, itong panahon, last days, dahil dalawa po ito eh. Time pass and last days. Dito, nung dumating ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, ang lahat ng aking kautusan, sundin nyo. Ang sabi niya sa Matthew 28:18-20, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa langit at sa lupa, ibigay na sa akin. Ang sabi ng Matthew 17, itong Kristo na to, siya ang inyong pakinggan, sabi ng Ama. Siya ang inyong pakinggan. Ang basahin po, 17 verse, para malaman po natin na sa mga huling panahon, ang dapat natin sundin ay yung utos ng ating Panginoong Kristo.